Nang marinig ng mga kasama ni Nuli ang mga pinag-usapan ng dalawang matanda, halos yun mapapanganga dahil sa pagkamangha. Ibinalik naman ni Manong Carpio ang libreta kung saan niya ito itinago dahil walang may gustong aralin ang mga nakasulat doon sa mga kasama ni Nuli. Dahil alam ng mga ito na sagrado ang libretang iyon. Nang tumungtong na sa 12:00 ng gabi, pinili na nila Guyo na umuwi na sa kanilang mga pamamahay. Halos pasuray-suray na naglalakad papalabas ang mga ito, kaya't napag-isipan nila Nuli na ihatid ang mga ito kasama si Danilo. Par, ihatid na lang namin kayo Malalim na ang gabi. At saka, baka mamaya pa, mahulog pa kayo sa mga kanal. Mahirap na. Wika ni Nuli sa dalawa habang inaakbayan. Wala namang nagawa ang dalawa kundi sundin ang kagustuhan ni Nuli. Habang naglalakad silang apat sa gilid ng palayan, napakaingay nila noon. Dahil nga mga lasing ng mga ito. Pero mas lalo silang naging maingay nung nagkanda hulog-hulog si Guyo sa pilapil ng kanilang dinadaanan. Todo naman ang paghawak ni Nuli at Danilo sa mga ito dahil hindi na yun dumadaan sa pilapil. Bagkus sa mismong palayan nagkanda ligo-ligo din ang mga ito sa putik dahil sa kalasingan. Nang maihatid na nila ang mga ito sa kanilang mga tirahan, pinili naman nila noong bumalik na. Nuli, may iba pa bang daanan dito bukod sa palayang dadaanan natin kanina? Medyo maputi kasi dun Tanong sa kanya ni Danilo. Sinabi naman itong si Nuli na mayroon namang ibang madadaanan. Yun nga lang, may mga bahay silang madadaanan bago sila makarating sa kanilang baryo. At habang naglalakad noon silang dalawa, panay naman ang pagtitig ni Nuli sa buwan nang mapagtanto niyang kabilugan pala ng buwan ng gabing yon. Kasabay ng kanilang pagsilay sa buwan ay ang pagrinig naman nila ng pag-alulong ng mga aso. Danilo, mukhang may mahuli tayo ngayon Nararamdaman kong mayroong mga aswang na bumisita dito sa baryo nila Guyo. Wika ni Nuli kay Danilo na kasalukuyan ding nakikiramdam sa buong paligid. Oo nga Nuli, pero batid kong hindi taga dito yung mga yan. Sagot naman sa kanya ni Danilo. Nang makaabot na sila sa mga ilang mga bahay na dadaanan nila, bigla naman silang napahinto doon sa paglalakad. Nang makasilay sila ng isang nilalang na nakadapa sa pinakabubong ng kubong kanilang dinadaanan. Teka, tama nga ang aking hinala. May aswang na napadpad dito. Paniguradong buntis ang sinisilip-silip nito. Ikaw ang magbabantay sa likod, Danilo. Kung sakaling tatakas, dakpin mo. Dahil may gagawin ako sa aswang na yan. Pero sisiguraduhin mong wala tayong magagawang ingay. Dahil baka mabubulabog yung mga taong nakatira dyan. Tugon ni Nuli kay Danilo. Nang marinig ni Danilo ang sinabi niya, pangisingisi naman yung nag-usal ng sabulag. Nang makita siya nitong pumitas ng 2 bunga ng mais na kanilang nakita sa bakura ng tagabahay doon. Tika Nuli, anong gagawin mo sa mais na yan? Wika sa kanya ni Danilo. Itong si Nuli naman, dali-dali niyang kinalas ang mga butil ng mais sa kinakabitan nito. Habang nagwiwika ng, panoorin mo kung anong mangyayari. Matapos nilang mag-usap, tumungo na nga si Danilo sa likod ng kubo
ukol sa sinabi niya rito. Itong si Nuli naman, inuusalan niya ang mga butil ng mais ng mga salamangkang natutunan niya kay Manong Dumeng. Nang makalapit na siya sa kubong yon, doon niya nasipat ang kabuhang itsura ng aswang na tinatawag na Tiktik. Nang gigigil ito nakasilip sa siwang ng bubong na para bang may nakita yung isang masarap para sa kanilang paningin. Pero ang hindi nila inaasahan, may kasama palang sigbin ang aswang na yon na nakabantay din sa likod kung saan si Danilo. Kaya't ang nangyari, nagbuno si Danilo sa sigbing naroroon. At ang nangyari, nabasag ang kanilang ginawang sabulag, dahilan para maramdaman ng mga aswang ang kanilang presensya. Hindi pa man siya makalapit sa Tiktik, bigla yung napalingon sa kanya habang nagmamadaling tumalon sa kubo. Subalit kahit tumakbo na yon, nagawa pa rin itong makapitan sa pinalipad niyang salamangka. Dali-dali niyang inihagis ang mga butil ng mais sa makapal na talahiban. Nang ginawa niya ang mga bagay na yon, maniwala man kayo o sa hindi, yung Tiktik na napakapitan niya ng salamangka, nagmamadali yung tumungo sa talahiban kung saan niya hinagis ang mga butil ng mais at iniisa-isang dinampot. Nang makita siya ni Danilo, hindi naman ito maiwasang matawa dahil sa pinagagawa ni Nuli. Hindi pa yun nakontento. Kumuha pa ito ng mga ilang mga mais at saka dinagdag doon. Anong ginawa niyo sa akin? Bakit hindi ko maiwasang pulutin ang mga butil na ito? Mangyak-ngiyak na wika ng aswang na yon. Yan ang parusa ko sa kagaya nyo. Sabihin mo, saang lugar ka nang galing? Kapag nagsalita ka, pakakawalan kita ng buhay. Pero kapag pinili mong itago ang pagkakilanlan mo, dagdagan ko tong mga butil na to nang siyang ikakamatay mo pagsapit ng haring araw. Nang marinig yun ng aswang, papiyok-piyok naman yung nagsalita. Ayon dito, nanggaling siya sa isang baryo kung saan pinatay ang kanilang gabunan ng mga albularyong sumasalakay doon. Dagdag pa ng aswang na yon, sa lahat ng kanilang angkan, 3 lamang silang nakaligtas doon sa kamay ng mga albularyo. Kaya't nagkawatak-watak ang kanilang grupo. Yung iba, piniling maghiwa-hiwalay upang hindi sila sabay-sabay na mahuli ng manggagamot na naghahanting sa kanila. Kung totoo man yung mga sinasabi mo, pakakawalan kita. Pero sa oras na muli kang napadpad sa baryong hawak ko, pasensyahan na lang tayo. Sige na, umalis ka na bago pa mag-iba ang desisyon ko. Uwi ka ni Nuli sabay kalas sa mga salamangkang napapaloob sa aswang. Dali-dali yung kumaripas ng takbo at hindi na nito nilingon pa ang sigbing kasama nito na napatay ni Danilo. Matapos nun, pinatuloy na nila ang kanilang paglalakad papauwi sa kanyang baryo. Habang naglalakad sila, hindi naman nun maiwasang magtanong sa kanya si Danilo. Nuli, bakit niyo piniling pakawalan yung nilalang na yun? Nakakaperwisyo na yun sa mga kababaryo natin eh. Nang marinig ito ni Nuli, bahagya lang naman siya noong huminga ng malalim, saka sumagot ng, "Tama ka kaibigan. Dapat nga sanang kinitila natin ng buhay yon. Kaya lang, kagaya natin,
May mga buhay din yung mga yan. Pero kung naaktuhan ko yung may nilalapang tao, aba, hindi ko palalagpasin ang mga sandaling yon. Kagagawan kasi ng mga demonyo kung bakit may mga aswang sa ating mundo. Wika ni Noli kay Danilo. Sa patuloy ng kanilang usapan, hindi nila napansin na nadapo na sila sa kanyang farm kung saan ang kubo. Pagpasok nila sa pinto, nakita nila si Manong Duming at Mang Carpio na nakaupo sa balkonahe ng kubo habang nananabako ang mga ito. O mga iyo, kamusta naman yung paghatid nyo sa dalawa? Mukhang may pinagagawa na naman kayo sa dana, no? Hindi nyo ba alam? Nakabilugan ngayon ng buwan. Marami ngayong mga nilaw na sumasalakay. Wika sa kanya ni Manong Duming. Sa tingin mo, Manong, tuluyan na tayong nalubayan ni Waring. Para kasing may nararamdaman akong kakaiba sa tuwing lalabas ako sa bakod na ginawa nyo. Wika niya dito. Maya-maya pa, tumayo naman ang ermitanyo habang nakatingin sa labas ng kubo. Oo, iho. Kanina lang, may isinangguni sa akin ang dalupaho pero panahon na yata nating tapusin ang demonyong yan. Sa ngayon, kailangan nating mag-ipon ng lakas para sa kakaharapin nating mga pangyayari sa mga susunod na mga araw. Sagot sa kanya nito. Matapos nilang mag-usap, tuluyan na nga silang nagpahinga. Ukol na rin sa sinabi ng dalawang maestro nila. Lumipas ang gabing yon. Wala namang nangyayaring kakaiba hanggang sa pagsapit ng pang-5 araw. Dahil sa mga araw na wala namang kaguluhang nagaganap, kaya't nagdesisyon noon si Maro na bumalik na muna sa kubo nito. Maraming salamat sa iyo, Manong. Hindi namin makakalimutan ang kabutihan mong ginawa sa aming grupo. Hayaan nyo, dadalawin namin kayo paminsan-minsan. Uwi ka naman ni Noli dito, maging sina Danilo at ang buo niyang kasama. Ihatid ka na lang namin sa lugar mo, Maro. Mahirap na. Baka sa isang iglap lang, muling magpakita si Waring sa atin. Wag na ho, ermitanyo. Kaya ko na ho ang sarili ko kung sakaling muli siyang maghasik ng lagim. Puntahan niyo lang ako sa aking kubo. Basta wag lang sa gabi. Dahil may mga bagay din akong ginagampanan. Sagot naman sa nagngangalang Maro doon sa ermitanyo. Samahan na lang namin kayo sa paanan ng bundok, Mano. Ayaw mong pumayag na ihatid ka namin eh. Kaya sana pagbigyan niyo na kami. Wika naman ni Noli sa nagngangalang Maro. Dahil sa pamimilit ni Noli, pumayag na rin si Maro na ihatid siya sa paanan ng bundok. Kampante naman silang naglalakad doon sa mga oras na yon dahil kakaputok pa lamang ng araw. Kasama noon nila Noli si Danilo, maging si Buning sa paghatid ng kaibigan nila. Pagdating nila sa paanan ng bundok, doon na tuluyang nagpaalam si Maro na babalik na siya sa kanilang lugar. Hindi na rin naman labis na nag-alala ang kanilang grupo dito dahil nabanggit din ng ermitanyo na hindi rin basta-bastang antingero yung nagngangalang Maro. Makalipas ang mga oras, tuluyan na rin silang nakauwi kung saan nagpaiwan sila Manong Duming. Naihatid na ho namin si Maro. Ayaw talaga niyang magpasama sa kubo niya eh. Bungad ni Noli kay Manong Duming. Oo, Manong, talagang ayaw talaga niya eh. Batid kong may gagawin pa yun eh. Kaya ganon. Sabat naman ni Danilo. Hayaan niyo lang, iho.
Bilib nga ako dyan kay Maro. Dahil kahit mag-isa lang siyang ginagampanan ang kanyang tungkulin sa baryo, hindi siya natatakot. Si Maro ay isang mamamaslang ng aswang doon sa kabilang baryo na iniatang sa kanya ng kanilang samahan. Dagdag pa ni Manong Duming, halos gabi-gabi kung lalakad yung nagngangalang Maro. Masiguro lamang naligtas ang baryong hinahawakan niya. Tika Manong, samahan? Ibig mong sabihin, may grupo din siyang kinakaniban? Tanong ni Nuli kay Manong Duming. Tama ka, iho. Napabilang siya sa grupo ng mga albularyo. Kaya lang, minsanan lang na umalis ang grupo nila. Kaya siya ang gabi-gabing umalis para tingnan ang baryo tuwing gabi. Sagot ng ermitanyo. Lumipas ang pangatlong araw. Nasa 4:00 na yun ng hapon nang mapansin ng ermitanyo ang pag-iba ng panahon. Bigla kasing nagtatago ang haring araw. Sa kabila ng 4:00 pa lang ng hapon, tinakpan ang napakasilaw na araw sa napakaitim na usok sa hindi malamang dahilan. Biglang naalarma ang buo nilang pangkat nang magwika si Manong Duming ng, "Magsihanda kayo. Puntahan natin ang kubo ni Maro. Masama ang pangitaing ito para sa grupo natin." Walang pagdalawang isip, kaagad silang nagsisihanda at kinuha ang lahat nilang mga gamit para sa digmaang magaganap. Kaagad nilang pinatakbo ang mga kabayo pababa ng bundok para baybayin ang daan papunta sa looban ng gubat kung saan nakatira si Maro. Sa pagdating ng kanilang pangkat sa looban ng gubat, ramdam nila ang mga salot na nilalang na humaharang sa kanila na para bang ayaw sila nitong patuloyin. Nakakasipat sila noon ng mga duwinding itim, laman lupa, ingkantong itim na patuloy na nanggugulos sa kanila. "Tuloy lang kayo. Huwag niyong pansinin ang mga yan. Mas lalo tayong mapapatagal." Sigaw ng ermitanyo sa kanilang likod. Nang hindi na maatim ni Nuli ang panlalaro ng mga nilalang na yon, walang sabi-sabi, kaagad niyang isinara ang mga palad niya habang nag-uusal ng mga tigalpo. Pagbato niya sa kumpol na laman lupang patuloy na humaharang sa kanya, animoy nalulusaw yon dahil hindi basta-bastang mga tigalpo ang kanyang ginagamit. Sa patuloy ng kanilang paglalakad, doon sila nagimpal sa mga nangyari. Nakita nilang nagkalat ang mga bangkay ng mga aswang na sakop ni Waring sa lupa malapit sa bakuran ni Maro. Na ibig sabihin, nilusob ng pangkat ni Waring ang nag-iisang si Maro sa kubo. Dahil sa kanilang mga nasilayan, kaagad nilusob nila Mang Carpio ang kubo habang sina Nuli at Manong Duming dumiretso sa likod ng bahagi nito. At doon niya nakita si Maro habang pinagtutulungan ng 3 pinagkatiwalaan ni Waring na mga gabunan na pinakamalakas. Duguan na rin ito habang may nakatarak sa kanyang likod na sibat na gamit ng mga gabunan. Nang akmang lapitan na nila ito, bigla naman silang natigilan nang may sumalubong sa kanila na 4 na gabunan. Kaya't hindi nila kaagad natulungan si Maro. Dumating na rin naman sila Danilo at Mang Carpio, kaya't madali lang nilang nalipol ang mga humarang sa kanila. Subalit huli na nang maabutan nila si Maro, dahil kaagad yung kinakaladkad ni Waring papalayo habang tumatawa ng malakas. Nang akmang susundan na ito ni Nuli, mabilisan naman siyang pinigilan ni Manong Duming sa kadahilanang
Masyadong mapanganib ang kanyang napagpasyahang desisyon. Huminahon kayo. Hindi ito ang tamang oras para pairalin nyo ang inyong mga emosyon. Tandaan nyo, hindi basta-basta ang taktikang meron si Waring. Gagawin ito ang lahat para tayo'y babagsak. Tandaan mo, Noli, hindi sa lahat ng oras ay palagi mo kong kasama. Huwag kang malungkot. Gagawin ko ang lahat para sa ikakatahimik ng pamumuhay mo. Baka ito na ang panahon na muling maghiwalay ang ating landas. Wika nito habang patuloy nitong ikinukumpas sa ere ang dalawa nitong mga kamay. Nang marinig ni Noli ang mga sinabi nito, napabuntong hininga na lamang sila habang naluluha-luha. Habang si Danilo, kinausap din ito ng maestro niya na parabang malalim din ang pinag-usapan ng mga ito. Ilang minuto pa ang makalipas, napagpasyahan nitong si Noli at Danilo na pansamantala na munang palahuin ang mga kasangga nila upang magagamit lamang kung kinakailangan. Nang ginawa nila ang mga bagay na yon, ang siya namang pagkarinig nila ng tawanan sa buong paligid na galing sa busis ni Waring. Tanda ng pagiging masaya nito dahil sa pangyayari. Maya-maya pa, muli na naman nilang narinig ang pagsisigawan ng mga gabunan sa paligid na parabang sumusugod ito sa kanila sa hindi makitang parte sa kagubatan. Dahil sa mga naramdaman nilang lahat, pinili nilang pakiramdaman ng maigi ang bawat parte para paghandaan ang nalalapit na digmaan. Manong Duming, hindi namin sila makikita kung saan. Bulong ni Danilo kay Manong Duming. Nang marinig ng ermitanyo ang sinabi nito, dali-dali naman itong pinalabas ang baston, saka itinarak sa lupa. Nang ginawa yun ng ermitanyo, doon pa lamang nila nabasag ang ginawang sa bulag ni Waring. Pagkakita nila sa mga matang nagbabaga sa kahit parte ng kakahuyan, mabilisan naman silang pumorma para sa pagsugod ng mga ito. Nakalabas na rin sa espiritual na kaanyuan ang kampilan ni Noli na handa ng kumatay ng mga kalaban. Nang hindi pa sumugod sa kanila ang mga kampo ni Waring, si Mang Carpio naman, mabilisan nitong pinalipad ang mga barang para kung sakaling lusubin sila nito, mababawasan na nito ang puwersa ng mga aswang. Nang masipat nila ang mga itsura ng bagong kaanib ni Waring, doon na kinabahan ang mga kasama nila. Kakaiba ito sa mga normal na gabunan ni Waring dahil ang iba sa mga ito may mga buntot na animoy sa paniki. Ilang saglit pa, paisa-isa namang nagsiliparan ang mga gabunang lipad habang ang iba nananakbong papasugod din. Inatake sila ng mga ito sa kahit saang direksyon nang siyang labis nilang ikinabala. Dahil ang tatlo nilang mga kasama ang puntarya ng mga gabunan, kaya't sa bawat gabunang sumugod dito, walang awa yung pinaghataw ni Noli sa hawak-hawak niyang kampilan. Habang papatagal ang digmaan, mas lalong nararamdaman ni Noli ang lakas ng grupo ni Waring. Sa bawat hagupit niya sa mga gabunang gustong makipagduelo sa kanya yung hinarap ng buong lakas. Pero ang ikinabahala, magkasing pantay na niya ang mga ito ng kasukdulan niyang lakas. Habang si Danilo naman, hinaharap nito ang mga ordinaryong gabunan. Gamit-gamit ang sandata nito, maging ang mga espiritual na kaalaman. Magsisipasukan kayo sa loob ng kubo ni Waring. Bilisan nyo! Sigaw ng ermitanyo nila Lando at doon kay Buning dahil hindi na normal ang lakas ng mga kalaban.
Maski ang ermitanyo noon, nagawa ng mapapaatras ng bahagya ito sa mga bagong gabunan ni Waring. Habang si Mang Carpio noon, dahil sa lakas ng mga barang at espiritual na pinakawalan nito, hindi na gaanong kinaya pa ng katawan nito. Kaya't nasisipat noon ni Nuli ang pagtagas ng dugo nito sa kanyang tinga at ilong. Pilit ni Nuling makalapit sa mga ito kahit punong-puno ng mga kalaban ang mga kamay niya. Habang yung tatlong mga kasama ni Danilo, nagsisipasukan yun sa kubo ni Maro. Dahil sa lakas ng mga bakod na nakabaon sa kubo na yun, hindi magawang makapasok dito ang grupo ni Waring. Habang si Nuli naman, para malaki ang maibawat niya sa mga kalaban, pinili niyang humiwalay ng pwesto para doon harapin ang pangkat nito. Nang mapagtanto niyang ang nagsisidagsaang mga kalaban, pinili niya noong palitawin ang kasama niyang kapre. Paglitaw nito, ang siya namang paggamit niya ng mga anino upang maglalaho ng pabigla-bigla sa mga ordinaryong gabunan. Ilang sandali pa, bigla naman siyang napalingon nung masipat niyang animoy nilamok na ang ermitanyo. Dahil sa dami ng mga aswang at sigbing patuloy na umatake sa dalawang maestro nila Nuli. Nang magpalit ng anyo na ang ermitanyo, yung lahat ng mga gabunang aswang na malapit dito, nagsisitalsikan yon habang sunog na sunog ang mga ito. Nang mapagtanto ni Nuling nakakaya pa ng maestro niya ang mga humarap dito, patuloy din naman siyang nakipagdigma sa mga gabunang kaharap niya. Hanggang sa bigla siyang natigilan nang marinig niyang tumawa si Waring sa hindi kalayuan niya. Pagsipat niya kung saan ito naroroon, laking gulat niya nang makita niya ang pangkat nito na halos hindi mo akalaing kasama na nito ang mga demonyong nasa impyerno. At sa harapan ng mga ito, meron yung tatlong sigbing kasama na kasing laki na ng turo ng kalabaw. Habang namumula ang mga balat nito, nagbabaga din ang mga mata ng sigbing yon na halatang handang-handa na yung lumapa ng tao. Pero nabaling bigla ang paningin niya nang magsisigaw si Danilo habang sakal-sakal ito ng isang malaking demonyo na halos triple ang taas sa isang normal ng isang tao. Walang sabi-sabi, kaagad kumaripas ng takbo si Nuli habang naglalaho sa kadiliman. Paglitaw niya malapit sa kinaroroonan ni Danilo, buong lakas naman niyang binangga ang demonyong yon, kaya't nabitawan ng demonyo si Danilo. Habang siya naman ang kinakaharap nito. Nagbuno silang dalawa ng demonyong yon, subalit hindi kinaya ng kanyang katawan ang lakas ng presensyang nanggagaling dito. Animoy mawawalan siya ng hangin sa kanyang katawan sa kabila ng karga-karga na niya ang lahat niyang tinatangang abilidad. Bahagya siya noong umatras habang nag-iisip kung anong susunod niyang gagawin. Maya-maya pa, bigla naman niyang nasipat ang kapre niyang gabay habang duguan ang buo nitong katawan habang nakagapos sa isang malabaging na kadina. At doon niya nakita ang ginawa ni Waring sa pagdakip nito sa kanyang gabay na kapre. Nang akmang sasaksakin na yun ni Waring sa hawak nitong espadang pakurba, tanging pagsigaw na lang ang nagawa ni Nuli. Pero may nangyaring kakaiba. Bago pa man magawa nitong mapatay ang kanyang gabay, bigla na lang yung naglalaho sa harapan ni Waring. Maya-maya pa, pagsilay nila sa grupo ni Waring, nakita niyang nagsisisialulong ang mga ito habang nakatitig sa buwan.
Hubot-hubad din ang mga ito. Alam ni Nuli na ang mga oras na ito, sabay-sabay na sumugod ang pangkat ni Waring, maging ang pinuno nila. Nang masipat ito ni Danilong nakapatong sa isang malaking bato, sumigaw naman ito sa kanyang, umatras at lumapit sa ermitanyo at doon kay Mang Carpio. Kaya't dali-dali siyang kumaripas ng takbo, papalapit sa dalawang matanda. Paglapit nila kila Manong Duming at Mang Carpio, nasipat nila ang nagkalat na bangkay ng mga gabunan sa lupa. Nagwika noon ang ermitanyo sa kanya. Nuli, nasa na ang pinakapangkat ni Waring? Humanda kayong dalawa dahil mayroon pala itong mga kasamang hukluban na labis na nagpahirap sa aming dalawa. Wika nito habang mabilisang binuklat ang libritang banal nang minsan na niyang nakita sa kubo nito sa bundok. Nang makita ito ni Noli at Danilo, hindi naman nila mawari kung para saan ito. Manong, para saan yung librita na yan? Bakit ngayon ko lang yan nakikita? Tanong ni Noli sa ermitanyo. Ito na ang tamang oras, Nuli. Nagamitin ko ang mga sumpang napapaloob sa libreta na ito. Sana'y hindi ka pa rin magbabago sa kapwa mo kahit wala na ako sa piling mo. Tandaan mo, mawala man ako sa paningin mo, magpaiwan naman sa puso at damdamin mo ang mga pangaral ko sa iyo. Wika nito na parabang namamaalam na ito. Habang si Mang Carpio, hindi naman mamayaw sa kakapalipad ng mga usal, habang naluluha-luha din. Si Danilo naman, pinalabas na nito ang napakakapal na espiritual na baluti, habang nasa kamay na nito ang sibat ni Atardar. Maya-maya pa, narinig na nila ang paparating na pangkat ni Waring na binubuo ng mga gabunang lipad, lakat ng mga aswang, at ang ikinabahala ng ermitanyo ay ang halos siyam na mga huklubang nagtataglay ng mga aral na kayang magpapaluhod ng mga ermitanyo. Walang sabi-sabi, kaagad niyang pinalitaw ang kampila ng mga cherub na pinakamalakas niyang sandata. Nang makita ng mga hukluban ang hawak na kampila ni Nuli, bahagya naman yung natigilan. Pagsugod ng dalawang gabunang lipad sa kanila, agara namang sinalubong ni Nuli at Danilo ang mga ito para kitila ng buhay. Habang nananakbo silang dalawa, kaagad naman silang hinataw ng mga gabunan, gamit-gamit ang mga kadinang naglalabas ng mga likidong lason na kayang tumunaw ng isang antingero. Mabilisan naman nilang inilagan ang mga sandatang yon sa pamamagitan ng pag-aanyong anino. Paghataw ni Nuli sa gabunang yon sa ulo, bigla namang nabiyak ang katawan nito mula ulo hanggang ibaba. Umuusok-usok pa yon. Pero matapos niyang mapatay ang gabunan, nagtataka naman siya kung bakit biglang naglalaho ang espada ng mga cherub na kanyang hinihiram sa diwatang si Maria. Nang muli niya yung tawagin, nakaramdam naman siya ng labis na takot nang hindi na ito lumitaw pa sa kanyang mga kamay. Kasabay ng pangyayaring yon ay ang paghalakhak sa kakatawan ni Waring, maging ang buo nitong pangkat. Paglingon niya kay Danilo, nakita niyang nakatarak sa ulo ng gabunan ang sibat nito. Subalit ang ipinagtataka niya rito, nakatulala na lang yung nakadilat ang mga mata habang nakatingin sa kalangitan. Isa kang ang hangal na pagkaantingero. Akala mo yata hindi ko makontra yung tinatangan mong gamit. Hindi ka ba nagtataka na ilang araw ding akong hindi nagpaparamdam sa inyo ng maestro mo?
Dahil yun sa pagkalap ko ng mga impormasyon para sa kahinaan ng sandata na yan. Ngayong hindi mo na matatawag ang gamit na yan, ano pang laban mo sa aking pangkat? Uwi ka nito habang unti-unting lumapit sa kanila. Hayop ka, Waring. Dapat tinuluyan na kita nun pa. Tandaan mo, Walang nakakatalong demonyo sa mga sugo ng Diyos. sagot niya dito habang mabilisang tinatawag ang kampila ni Arkanghel. Bagamat hindi tinatablan si Waring ng gamit na yon, wala na siyang magagawa, kundi gamitin yun alang-alang sa kanya-kanyang nilang mga buhay. Habang nagmamasid siya sa buong paligid, hinahanap niya ang dalawang ermitanyo. Subalit sa hindi malamang dahilan, hindi na niya ito makita pa. Sumigaw na rin siya noon habang sinasambit ang pangalan ng dalawang matanda. Hanggang sa makita niya ang dalawang ermitanyo na nakatayo sa buka ng napakalaking lagusan na umiikot na parabang buhawing humihigop ng anumang bagay. Walang tigil yung ikinukumpas ang mga kamay sa ere habang may binabanggit na mga usal. Oh, anong ginagawa ng mga yan? Naglalaro? Wika pa ni Waring. Maya-maya pa, biglang lumingon sa kanila ang ermitanyo habang nagwiwika ng, Ito ang magiging daanan nyo, papunta sa kabilang dimensyon. kasabay ng pagwika nito ay ang paglabas ng napakaraming gintong baging doon sa buka ng lagusa na yon. Mabilisan itong pinaluputan si Waring, maging ang 10 hukluban. Kasama na dito ang buo nilang pangkat. Subalit, ang dalawang ermitanyo hindi rin nakaligtas sa mga baging na yon. Kasabay din yung napupuluputan. Subalit hindi naman nagpupumiglas ang ermitanyo sa mga baging na yon. Maya-maya pa, biglang hinugot silang lahat ng mga baging na yon papaloob sa napakalaking lagusan na yon. Nagsisisigawan sila Nuli at Danilo noon dahil kasabay ng pagkawala ng pangkat ni Waring ay ang pagkawala din ng dalawang ermitanyo. So mga ka-ermitanyo, hanggang dito na muna ang ating kwento. Oo nga pala, ilang araw tayong hindi nakapag-upload dahil nakikihiram na lang ako ng isa pang cellphone para gamitin natin sa pag-record natin. Dahil sinira ng anak ko yung cellphone kong ginagamit Pasensya na. Pero sayang dahil sa puntong ito, parang namamaalam na si Manong Doming. Parang mahihiwalay na sa kwento natin Anong masasabi nyo sa ating kwento? Mag-comment kayo sa baba at kung nagustuhan nyo ang ating kwento, huwag nyong kalimutang mag-like at mag-subscribe. Yun lang. Maraming salamat.